Good morning, fam, and welcome back to our channel. So, for today's video, sasamahan niyo ako sa aking work and get ready kung anong ginagawa ko. Routine for everyday na papasok ako. So, right now, time check is magti 3 a.m. na. Usually, I woke up at 2:20, 2:30 para mag-prepare ng mga gamit ng kids. Kasi ang work is 4 a.m. So, yun yung schedule ko for this schedule, 4 a.m. to 9:30. Nagpe-prepare na muna ako ng mga baon ng kids, damit nila, para si daddy later is magluluto nila ng breakfast for kids and bibihisan sila. So, tara! So, prepare muna tayo ng food ng kids. So, usually, nagsasaing na si daddy ng rice for the kids para ma-prepare ko siya bago ako umalis. And also, nag-prepare na kami kagabi ng ulam nila kasi nag-barbecue kami last night. So, I saved some para sa baon ng mga bata today. Yan. So, depende kung anong uunahin ko pagising ko. It's either mag-makeup na ako, mag-prepare na ako, or either mag-prepare muna ako ng mga food ng mga kids at gamit bago ako mag-makeup. But then, si daddy napuyat na rin kasi may game ang Lasal final tonight. Let's go! Look at the score. Baby. 76. 69. Mad. DLSU. Go Lasal. Go Lasal. Napuyat na pa. Anong oras na lang? Alas 3 na ba? So, inintay pa niya yon, di ba? Ayan nga, di ba nakita niyo sa video. So, nag-makeup na muna ako. So, simple makeup lang laging ginagawa ko everyday pam. Kasi, I used to do heavy makeup when I was a cabin crew nga. So, parang light makeup lang ako lagi pag dito sa work ko. Since we are ground lang naman din. Yeah. And, in-air fry ko na lang, fam, ang food. Kasi kagabi nga, naluto na namin to ni Lawrence. So, barbecue at fish cake ang menu namin today. For the kids. Muntik nang sunugin ng daddy ang barbecue. Ininit na lang kasi niya to eh. And there you go, fam. Ito ang lunch ng mga bata. So we have steamed rice. Sinishape ko talaga siya, iba-ibang shape.
We have a fish cake. Ito yung barbecue. Grapes cake, Tavon, and then cucumber. And here's Lian's one. Blueberry yung fruits niya. And all the same. And meron din si Kuya Tavon na snack. Kasi sa school naman ni Lian, meron silang snacks na included doon. So, there you go. Ito yung lagi kong piniprepare. 2 lunchbox and 1 snacks for Kuya Tavon. And I always put some notes sa lunchbox ni Kuya Tavon since he knows how to read na rin. Binabasa niya ito lagi bago siya mag-lunch. So, ilalagay ko lang to sa lunchbox niya. A simple note lang naman to. Like, have fun today. So, ngayon, yung notes ko is, I believe in you. Bumili talaga ako ng parang card and then sometimes I put notes sa likod. So, meron silang 2 water bottles lagi. And for myself naman, meron ako laging black coffee. Brewed black coffee. And isang malaking water din with lemon to inside. Lagi ko dala bago ako pumasok. Kasi alam niyo naman, coffee lover tayo. So, every morning may dala akong coffee. Kaysa bumili ako sa Teams or 7-Eleven, nagdadala na lang ako sa work. Freshly brewed na tipid pa tayo, fam. So, mag-prepare ng mga paon ng bata. Ito take me like 30 to 40 minutes. Sakto lang siya. Tapos, mag-aayos pang la ako ng sarili ko. So, let's go! And we're ready to go to work, fam! So, baba na tayo. And let's go. At syempre, fam, winter pa tayo. So, lagi akong naka-puff jacket na malaki. Kasi malamig sa labas talaga. And nagbo-boots din kasi may snow pa. Although hindi na nag-snow, pero may snow pa around. So, medyo madulas. So, naka-boots pa rin ako lagi. And nag-change na lang ako ng working shoes sa work. There you go, fam. Nagpapainit lang tayo ng sasakyan. And then, alis na tayo. Umalis ako sa bahay usually mga 3:20, 25. Latest na ang 3:30 kasi mga 10 to 15 minutes ang drive ko from here to the airport. Eh, lalakad pa tayo from the parking ng mga 5 to 10 minutes din. Depende sa lakad ko. So, yun yung mga usual alis ko dito sa bahay. There you go, fam. Madilim pa, of course. So, ito lagi ang oras ng alis ko sa bahay. Medyo careful tayo sa daan kasi ang daming black ice andyan sa mga daan kasi nga hindi na nag-snow, ang sunny na, so medyo natutunaw na at nag-freeze na rin ang karsada. There you go. And andito na tayo sa parking, fam. So may pasok din ang sis Janine ko. So magsasabay na kaming maglakad kasi mayroong shuttle naman talaga dito from parking to the airport. Pero if you missed one, it will take like another 15 minutes. So usually naglalakad na lang kami. So tawagan ko lang siya and check kung nasa na siya. And walking na po kami.
with my sis Janine. Nakikita niyo siya sa maraming video namin. Uy, ang sis, ang Madalas? slide. Madalas yung boots ko lang. So, ganito po kami every morning. Naglalakad dito sa parking. Mga 10 to 15 minutes daw. Hindi naman. Mga 5 to 10 5 to 10 minutes. Pero pag summer, kaya ng 5 minutes. Oo Lalo nga. pag late ka. True. Ang lamig. Anong degree ngayon, sis? Hindi ko alam. Pero parang Oo nga. Parang mag-snow today, no? Parang forecast. 60 po. And pa, meron nga pala ditong Christmas tree. Bago kayo pumasok ng departure. Yan. Ang ganda-ganda. So, dito yung walking area namin. Malapit na kami just right there. And nandito na tayo from sa loob. Ayan. Look at that. YYC. There you go. And paakyat na kami, fam. So, nag-arrive kami sa arrival and going up kami sa departure. Pero usually sa likod kami dumadaan. For today's video special, dito kami sa departure. Yan. This is the departure area. And walking to the lounge pa. Day off ko talaga ngayon. Oo nga. May namilit May special mention pala talaga. Shout out sa aking sister. Pumasok po talaga siya just because of me. Yeah. Off siya ngayon. Nag-pick up siya. Hindi pwedeng sa sweldo. No? Yeah. Papasok na kami sa lunch. Oh, there's lunch. Ako na, sis. Ayan. Saan ka? Ang TV. Ay, tigod na po. Ayan. And from walking to International. Since yun ang task namin. For your information, fam, there's a new security in Calgary Airport. They make it a centralized security in domestic. So there's no more A, B, and C. It's all together in this area. So it's a centralized one. And syempre, meron silang accessible entry para sa mga need assistance and kailangan ng mga wheelchair or family. Yan. So fam, a quick stop muna tayo. Samahan natin bumili ng, nasan yun? Ng kape. Sa Tim Hortons dito sa airport. So by the way fam, meron ditong food court somewhere sa may C concourse dati. It's in a mezzanine level. So dito kami bumibili ng lunch or yan, kape pag break namin. So along the way, we'll just grab coffee for Janine kasi alam niyo naman nagbabaon ako. So there you go. Tim Hortons. Do you guys want coffee? Okay, thank you.
And by the way, fam, from domestic to international, from WestJet at the end, it would take about 5 to 10 minutes walk as well at the end. Kasi from door 1 to door 16, ang WestJet International. Now we're passing Marriott Hotel. So alam niyo naman, nagpa-part-time din tayo dito, fam. Here. So in the middle siya ng domestic at international. Nasa loob siya ng airport, fam. Just to let you know. This is my another part-time pero hindi ako masyadong pumapasok dyan. Kasi nga, part-time lang din ako doon. Parang casual na lang. So, hindi masyado ako nabibigyan ng schedule. This is international, fam. And may Nexus area pala doon. If you guys going to get Nexus. International. Good morning. But here in international. Hi, good morning. Where are you guys going today? Sorry? Cancun. The flight number of our flight? It will be 2200. Yeah. Can I just check in all the bag first? And just to make sure there's no electronic devices inside, no laptop, iPad, little batteries. And have you filled out all the form? Oh, okay. Do you have your contact number by any chance? It's right here. No worries. Where do you want? Yeah. Next, please. Hi there, sister here. Hi, good morning. Are you both together? How are you? Hi there. Good, thank you. How are you doing? Good, thank you. Where are you going today? So we're going to Cancun. Cancun? Yep. So Hi. try to check in online. She could check in Iconmark. But it's okay, I can do it for you. Yeah. I just need your passports. Okay. Yeah? We got two because one has the visa, the US visa, and then the other one's the new one. And then This is in one reservation, right? Do you have bag to check in as well? Yep. You have here, please. And just to make sure there's no electronic devices in all bags. No laptop, lithium batteries, and any power bank on the check-in baggage. Yep. Okay. Perfect. this is what my dad sent me. The recording that's the 28th. Also Let me check. So I managed to change your seat together, but it will be at the almost at the last row. You're good, right? And the back taxi, all right. And back taxi is just behind, right? And there you go. There you go. Okay, you're good to go. You get D76, D security, and 76K. Perfect. Thank you. You have a nice day.
And I'm back fam. So, tapos na ang first task ko. Sa check-in yun. International check-in. So, I'm here in our lounge sa international with break time ko. So, we have lounges domestic and international. And when I'm on break, minsan dito ako matambay or minsan somewhere na alam kong walang tao. Kasi minsan maraming tao dito sa lounge. Pero ngayon, dahil walang masyadong tao and tahimik, dito tayo. We only have 30 minutes for a break and then another task again. I don't have gates. Sayang, sana pakita ko sa inyo kung paano yung gates namin. But then, I don't have. So, babalik lang ako sa kiosk mamaya and then that's the end of my day. My shift today is only 5.5 hours from 4 to 9:30. So, yun ang aking shift for 2 months. Kasi we bid shift and I always bid mornings. Kasi nga gusto ko nasa bahay na ako ng mga 10, 11 unless mag-extend ako. So, napaka-flexible naman talaga ng oras namin dito sa WestJet. Kaya, okay na okay ako dito as a part-time. Kasi you can pick up, you can keep away your shift, basta you can cover your minimum hours within 2 months na naka-assign sa'yo. So, kahit sabihin nilang puyat ako lagi, parang mas gusto ko tong oras na to kasi tahimik sa morning. So, alam niyo naman, umaalis ako sa bahay ng mga 3:30 a.m., ganyan. Back then, 3 a.m. talaga yung binibid ko. Pero, medyo parang ang aga-aga na niya. For me, so, nagbawas lang tayo ng another hour. Pero, binibid ko pa rin siya. Kung makuha ko, it's fine. Pero kung hindi din, okay lang din naman. Basta I'm out usually ng 10 dito sa airport. And then I can do my house chores or errands. And then with daddy as well. Kasi si Debo naman labas na ng mga 2:30 to 3. Ganyan. So nakakapaglinis pa akong bahay, nakakapagluto before I picked up Devon. Nga, grade 1 na si Devon, hindi na siya nagnanap sa hapon. So, pagdating ko ng bahay ng mga around 10, magnanap muna ako ng an hour and then do the house chores. Coffee, fam. So, nagko-coffee lang ako, fam, sa umaga. Depende kung gusto kong magdala ng mga sandwich or mga cookies or mga bread. Pero, most of the time, nagkakape lang ako. And pag uwi ko, tsaka ako kakain and then nap time. So for 30 minutes, andito lang ako nagpapahinga. I rest my eyes, lalo na pag nasa check-in kasi computer siya. Actually, dapat dinadala ko na yung eyeglasses ko para protection na rin natin sa mata natin. Meron akong eyeglasses pero like ko siyang nakakalimutan. And just to share na lang din, fam, marami actually nagtatanong sa akin. And nagsasabi na rin na, "Oy, Donna, bakit hindi ka bumalik ng in-flight since you have that long experience?" Sobrang gusto ko din naman. But it's just, nagbago na talaga yung, alam mo yung pag nagkakaroon kayo ng anak, nagbago na yung priority nyo. Nakakamiss lumipad pero mas namimiss ko ang mga anak ko. Because I've tried that with Devon before. Lumilipad pa ako as a flight attendant in Singapore. Fam, nakatingin lang ako sa cellphone. Pictures niya, videos niya, and when I was in the layover, nagbi-video ko lang kami. And stay at the hotel lang ako. And then, nagpapump ako lagi noon kasi nagbe-breastfeed ako. So, it's very challenging. So, doon ko talaga naisip na mag-ground job na lang talaga ako or
I will quit flight attendant on that time. Pero dahil nga nag-COVID, so nag-grounded naman talaga kami, and yung flight ko parang once a week o once in 2 weeks lang, kasi nga nagre-repatriate lang kami ng mga pasahero pabalik ng Singapore. Oh well, so dito napansin ko rin na iba ang standard of being cabin crew and the timing as well. So I rather be maintaining my ground job, kasi every night kasama ko yung mga anak ko, and as a part-time din, sobrang flexible ng hours. So napaka-clingy ko din kasi sa mga anak ko. I want to do it all, na hands-on ako sa kanila. So marami din nagsasabi sa akin na, oh, you finish your masters, you have your long experience, bakit hindi ka mag full-time and do a management work? Fam, gusto ko rin naman po. It's just, ang priority ko talaga ngayon is yung dalawang maliit na bata. Siguro when they are both in primary, na medyo mas mahaba yung oras nila sa school and more independent sila, siguro magpo-full time na ako. Kasi right now, ang daming, in case na emergency or in case na kailangan nila akong mag-off, sobrang flexible talaga. Lalo na sobrang friendly ng mga katrabaho ko dito, na they can help you anytime. Just reach out lang sa kanila to trade your shift or just give away. So, full time, maybe another 2 years or so. Let's see. I know na sabi nila sayang yung pinag-aralan mo, pero I don't know sa mga makaka-relate sa akin kung mas pipiliin nyo ang career or yung pagiging motherhood era nyo. Sa akin naman, I can do both. It's just I cannot commit ng full-time lang talaga. So I still want to work. Hindi ako pwedeng stay at home lang kasi hindi ako sanay ng ganon. So I told Lawrence na I still want part-time. Kahit na konting oras lang, I still want to work. Sabi nga niya, hindi mo na naman kailangan. You can stay at home, take care of the kids, para hindi ka stress and puyat. Pero, I don't know, it's just not me, fam, na nasanay ako ever since na nag-work na ako after I graduated in the university. Ang first job ko talaga is sa Singapore, and all the way nag-work ako. And yeah, yun lang, fam. Just wanna share to you habang nag-iintay ako ng break time ko. And nasa na ba yung sis Janine ko na yun? Andun lang daw siya, wait ko daw siya dito, and yeah. Hi, fam! And pauwi na kami. It's time to go home, but it's suddenly snowing. There you go. It was a nice weather earlier. Yeah. So we're walking, going to the park na. Hindi na kami nag-shuttle kasi nag-event pa kami. May pakain po ang WestJet sa mga CSA today. They do that every year sa mga CSA pag-holiday na. What? The snow is so... Yep. So just walking lang, fam. And we're in the car na, fam. Grabe. Lumakas yung snow. Pasa pa ako. Ayan, magpapainit lang tayo ng ating sasakyan. Ayan, painitin ko muna and then we will go. Lumakas talaga yung snow, fam. Habang naglalakad kami dito. Kanina wala. Foggy lang siya kanina, but now habang naglalakad kami, lumalakas siya ng lumalakas. Look at that. So pag nag-continuous na naman tong snow natin, fam, kakapal na naman ang ating snow. Kanina lang medyo pawala na kasi nga ang init the past few days.
Look at that. Yep. So, ayun, fam. Naghihintay lang akong uminit yung car and then we will go. Kasi medyo lumalakas na talaga yung snow. So, we need to drive safely and slowly. And salamat sa pagsama sa akin. So, yun ang usually routine ko from morning hanggang matapos yung shift ko. Ngayon, pauwi na ako. 9:30 ang out ko, pero time check now, it's 10 a.m. na kasi nag-drop by kami. May event Westjet for the CSA. Meron silang pa-pancake, parang breakfast, something like that. So, dumaan muna kami just to say hi, hello din sa mga bosses and sa mga leaders namin. Good thing meron silang ganito minsan kasi to catch up with them as well. So, samahan niyo akong drive! Grabe fam, naglalaro pa rin ang mga bata sa labas. Dito na yung school nila Davon eh. So naglalaro pa rin sila sa labas. And we're home fam. So time check na is 10:20. Medyo nag-slow ako ng drive kasi ang lakas ng snow, nakita niyo naman. At ang hangin na rin. So ang daming slow driving din. Kasi yun naman talaga ang dapat. Ang lakas ng hangin. So, ngayon, nandito na tayo sa bahay. Magpapahinga. I think daddy is in the meeting ngayon. Pero check natin. Kasi usually pag wala siyang meeting, nagbe-breakfast kami. Which is, nag-breakfast na nga ako. Pero let's see kung nasa meeting siya. Ayan, nasa meeting nga siya, fam. I have captured the exact So, mamaya na lang. thing you said. Breakfast together. And we're upstairs na, fam. So, prepare muna siguro ako ng ilalunch namin ni daddy. And I think nagsaing na ang daddy. Yan, may saing. Kakatapos lang ng meeting ni daddy. Pero itanong na natin kung anong gusto niya. Daddy! Yeah. What lunch do you want? So, ubusin, mag-Korea na lang tayo lang. Okay. So, fam, magpapahinga muna ang mommy kasi nagnanap talaga ako after work. Nailabas ko na and then kukuk na lang siya mamaya pag gising ko. Sabay kami ni dading kakain. And then, gawa muna ako ng konting house chores until sunduin na namin si Kuya Davon. So, hindi ko alam paano, maglalakad ba kami o magka-car mamaya kasi ang lakas nga ng snow. Pero hopefully mamaya tumigil na para hindi din hassle sa mga bata. Grabe, naglalaro pa yung mga bata sa labas pagdaan ko dun sa school nila Davon. But I don't know which age. Pero pinapalaro pa rin talaga nila fam kahit nag-i-snow na dito. So, yun. So, dito ko na muna tatapusin ang video na ito. And salamat sa pagsama, fam, sa aking work routine daily. And thank you for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, fam. And hang loose!